Charles, anong brain tumor? Pare, may cancer ka. Tay, pwede ba ipon mo namin yung Dr. Dizon? Mamaya ko na papaliwanag sa'yo. Charles. Pare, please. Again, Charles. Alam na ba ng parents ang tungkol sa sakit mo? Hindi ko po nasasabi sa mami ko eh. Dok, sa totoo lang, wala po akong nasasabihan kahit na sino. Diyos kong bata ka. I shouldn't be doing this. Dapat parents mo na ang kadil ko. But since wala ka naman binigay na info nang lumapit ka sa akin, I had no choice. Charles, hindi mo maaaring pabayaan ito. Habang tumatagal, lalala na lalala yan. Dok, ganun ba ang grabe yung sakit ko? Well, nung huling punta mo rito, malaki na alarmingly ang size ng tumor. But now, I really don't know kung gano'n na ito kalaki. Ang kailangan mo ay magpa-CT scan ulit. I-schedule na kita ngayon din. Anong ibig sabihin meron siyang bagong impormasyon? Alam mo, I was about to call you pero wala lang sa isip ko. Nakita ko ng anak ko. Tapos na. Your job is done. You did a good job. At don't worry dahil I'll pay you in full. Charles, may brain cancer ka. Kailan pa? Kailan mo nalaman? Sa Amerika pa lang, nagpagamot na ako. Pero wala naman silang mabigay na kahit anong lunas sa sakit ko eh. All they can offer me is a pain reliever. Nag-undergo din ako ng chemotherapy. Pero imbes na maayos, lalo lang lumala. Kaya nag-decide ako umuwi dito. Din-refer nila ako kay Dr. Dizon. Tapos ano? Tapos, nakilala ko si Catherine. Iba na yung Catherine, iniwan ko nung bata pa ako. Nung pumunta ako ng Amerika, parang ibang-iba na siya. Unang kita ko palang sa kanya, mahal ko na siya. Siguro noon pa lang, mahal ko na siya. Hindi ko lang alam. Siya nagbigay sa akin ng panibagong buhay. Kung noon ayaw ko nang mabuhay. Pero nung nakilala ko siya, halos magalit ako sa Diyos. Sa isip ko siya kung bakit kailangan akong bigyan ng sakit. Kung bakit kailangan makilala kong babaeng mamahalin ko habang buhay. Ngayon alam ko naman, hindi na ako magtatagal sa mundong to.
Catherine, anak? Ano ginagawa mo dito? Wala naman po, Nay. Iniisip ko lang po na napakaswerte ko. Alam niyo, Nay, ang saya-saya ko ngayon. Pakiramdam ko ba, isa ako sa pinakamaligayang tao sa buong mundo. Kaya nga ho, lagi akong nagdadasal na sana ho wag muna itong matapos. Itong mga nakarang araw kasi, Nay, napapansin kong merong inililihim sa akin si Charles eh. Sino pa yung tumawag? Akin kanina. Isa yun sa mga investigador na naghahanap sa'yo. Meron pong sabi. Well, ang nabanggit niya lang meron siyang bagong impormasyon dahil isa daw sa kapitbahay niyo ang kinausap siya at sinabi na pwede niyang ituro kung nasaan ka. Pero sabi ko naman sa kanya, nakita na tayo. You know what? I'm really glad na inalagaan mo yung kwintas na yan. Dahil kung di dahil dyan, hindi tayo magkikita, hindi tayo magkakasama ulit. Dok, ano pong resulta? I'll be very frank with you. It's not good. Dahil hindi ka sumailalim sa mga treatments, hinayaan mong lumaki ang malignant tumor. Kung sana noon pinagpatuloy mong radiation therapy o chemo, who knows, baka napigilan pa natin ito sa paglaki. Pero ngayon, So, ano? Huli na ba lahat? May taning na po ba ako? I'm sorry, Charles. But based on these x-rays, 1 linggo na lang ang bibilangin. Yepoy, kamaingay. Baka mami magisingin, lagot tayo. Aba, salamat. Mahal kita, Marisa. Hindi na magbabago yun. You may seem fine now, except for the severe headaches. Pero in the following days, makakaramdam ka na ng gradual loss of movement, sensation in your arms or legs, loss of peripheral vision at panghihina. The sooner na magpa-confine ka sa ospital, the better. Charles, ano na plano mo ngayon? Uwi muna ako sa tinutuluyan namin ni Catherine. Sigurado nag-aalala na yun. Sasabihin mo ba kay Catherine? Pare, doon nga, ang malaki pang chance ng buhay ko. Itago ko kay Catherine. Ngayon pa kaya? Charles, kailangan malaman ni Catherine yun. Para ano pa? Para problemahin niya. Para iyakan niya ako gabi-gabi. Pare, kahit sabihin ko kay Catherine, hindi pa rin ako gagaling.
So, bakit bibigyan ko pa siya ng alalahanin niya? Dahil karapatan niyang malaman yung bilang nobya mo. Ano gusto mong mangyari? Isang araw, magulat siya na lang siya nung wala ka na? Oh, sabihin mo na unfair ako. Selfish. Pare, gusto ko lang naman lumigaya ang mga natitira kong araw sa mundong to eh. Gusto ko magpanggap na ayos ang lahat. Walang problema. Pagkasama kami ni Catherine, namamasyal, nangangarap, na balang araw, magkakaroon kami ng pamilya. Tatanda na magkasama. Joseph, mamamatay na ako. Pero hanggat kaya ko, tatago ko na kay Catherine. Hayaan mo sa libing ko na lang siya umiyak. Huwag muna ngayon. Maikli lang ang oras natin dito sa mundo, Catherine. Kaya ayoko masayang ang bawat oras, ang bawat minuto na hindi kita kasama. Araw-araw, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nakilala kita. I love you, Charles. Oh, ano tangingiti-ngiti ka dyan? Mukhang saya-saya ng anak ko, ah. Ha? Yun naman pa, Nay. Natutuwa lang po ako kasi naalala ko yung sinulat sa akin dati ni Charles. Nakalagay din sa sulat na hindi daw namin dapat sayangin ang bawat oras, bawat minuto na pwede kami magkasama dahil naikli lang daw ang buhay ng tao. Natatawa lang ako, Nay, kasi parang sa sulat niya parang nagmamadali siya, no? Pare, salamat talaga sa lahat. Charles, wala ka na dapat ipagpasalamat sa akin. Ako na pinakamatalik mong kaibigan. Sige, hawil pa kami sa biyahe ng bus eh. O sige, mag-ingat ka. Dadalawin na lang kita pag natapos yung kotse ko galing sa kasa, ha? Saan ko yan, ha? Pero pare, paalala lang, ha? Huwag ka madudulas kay Mami kung saan kami nakatira ngayon, ha? So, huwag ka mag-alala. Wala akong sasabihin at planong sabihin sa Mami mo. As far as you're concerned, wala akong alam. Sige pare, wala na ako. Ingat ka. Ingat tayo, ha? Tara, Manong. Ingat. Tito Beatriz. Sino kayo nakabunggo kay Clarissa? Sabi lang ni Mamo, mayaman daw. Pero hindi pa niya nakukwento sa akin ng buong storya. Hindi ko rin alam eh. Kasi pinapunta ko ni Mami ang gulo sa kape. Sa batasaan yung line ko yung boss niya at yung tawa niya. Pasip-sip ako. Kanina nga eh, pinapasok ko ni Mamo kaya lang tulog si Teresa. Gusto ko kaya kapit sa halikan ko. Hindi naman pwede. Wow, sweet. Pero alam mo, Jeffoy, kaya na kayo babalikan lahat, ano? Yung mag-best friends kami ni Clarissa, tapos mag-jowa na ulit kayo. Saan dito rin si Catherine? Ewan ko pero natakot ako kasi baka kahit kailan hindi lang mabalik bulog ng dati. Kasi sa araw-araw, papansin ko pala yun pala si Clarissa sa akin. Pero wala akong magawa. Oh, bakit parang nakakita ka yata ng multo? Tita, nagulat kasi ako. Hindi ko alam na darating kayo eh. Isa lang ang pinunta ko dito.
Gusto kong sabihin mo sa akin kung nasaan ang anak ko. Tita, alam niyo naman, isa lang din sasabihin ko sa inyo eh. Hindi ko alam kung nasan si Charles. Magkaibigan na kayo. Pinipilit mo talagang pagtakpan ang mga kagaguhan ng anak ko. Tita, hindi ko kayo naiintindihan. Alam ko naman na may nalalaman ka kung nasaan ang anak ko at ang Catherine na yan. At kung ayaw mong sabihin sa akin, wala akong magagawa. Pero ito lang ang tatandaan ko. Sabihin mo man sa akin o hindi, malalaman at malalaman ko pa rin kung saan nagtatago ang anak ko. Baby. Bakit naman ngayon ka lang? Kanina pa kita iniintay ah. Nabuta kasi ako ng traffic dyan sa expressway. Ano ba naman kasi ang inaasikaso mo? Tinabot ka na ng buong hapon. Wala naman. Pinunta ko lang si Joseph. Tinanong ko lang siya kung naharas pa siya naman eh. Ganun ba? Kung pwede sana, sa susunod, kapag lumuwas ka, agahan mo naman ang pag-uwi. Para naman di ako masyadong nag-aalala sa'yo, ha? Kaya mo. Wala ngayon. Hindi na ako luluwas sa Manila. Dito na lang ako kasama mo, ha? Talaga? At ayaw niya pang aminin na alam niya naman kung nasan si Charles. Eh alam ko naman na alam niya kung nasaan eh. Beatrice, magkaibigan si Joseph at si Charles. Siyempre, ang loyalty niya kay Charles. Kaya kung ano man ang nalalaman niya, hindi niya sasabihin sa'yo. Pwes! Wala siyang kwentang kaibigan. Hindi niya ba alam na dapat sabihin niya nga sa akin? Eh paano kung may mangyari sa anak ko? Alam mo, dapat hindi na naging kaibigan ng anak ko yung Joseph na yan eh. Siguro, siya pang nagkonsinti dyan sa anak ko para lumayas dito. Beatrice, ako'y matutulog na. Kung hindi ka pa matutulog, pwede ba? Doon ka muna sa labas? Ano? Matutulog ka pa? Nawawala na nga yung anak ko? Matutulog ka pa? Ano kang klaseng ama? Eh ikaw! Anong klase kang ina? Alam mo ba kung bakit nagkakaganyan si Charles? Hindi dahil sa inudyok siya ni Joseph, ni Catherine, o kung sino man. Kaya siya nagkakaganyan dahil sa kagagawan mo! Ikaw may kasalanan ng lahat! Hindi ko kasalanan. Kaya nawala ang anak ko. Dahil nilanti-lanti siya ng Catherine na yan. Kapag nakita kong Catherine na yan, malilintikan siya sa akin. Umuwi ka pa! You were gone all night ni hindi ka man lang nagpasabi na hindi ka uuwi. We were supposed to be at the party last night, Ferdinand! Ano ka ba naman? Nag-cellphone ka, lagi naman naka-off! Sorry, I forgot. Ano you forgot? Nakausap ko ang sekretary mo. Ang sabi niya, 1 week ka na rin hindi nagpapakita sa opisina. Don't tell me doon ka lang lagi sa ospital. So, hindi ko sasabihin sa'yo. Sobra-sobra naman na yata pinapakita mo pagmamalasakit dyan sa babaeng yan, Ferdinand. Bakit hindi mo bayaran yung ospital niya? Give her money! Basta do something para mabawasan na yung dinadala mo sa konsensya mo! Vanessa, hindi naman basta ganun lang yon. For crying out loud! She's just some girl! Diyan ka nagkakamali. Hindi siya ordinaryong tao. At sino ba yung napaka-importanting babaeng yan na hindi mo maiwan-iwan? Gusto mong malaman? Gusto mong malaman kung bakit din masyadong atensyon ko sa taong to? Oo. Sino ba yung babaeng yan? Si Mylene. Ang taong na aksidente ko ay ang nawawala kong anak.